Nang marinig ni Ermitanyong anghel ang sinabi ni Aglibol, hinawakan niya sa gitna ang baston. Kasabay ng pagtitig sa kabuuang anyo ng nilalang, meron itong katamtamang pangangatawan na may malagong balahibo. May malakabayong mga hita at binti, pati na rin ang kanyang mga paa. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay ang malalapad nitong mga pakpak at ang pagmumuka nito. Kaya naman nagwika siya ng, gabunan pala. Pagkasambit niya noon, nagbitaw siya ng mga tigalpo na kaagaran niyang ibinato sa nilalang. Napansin niya ang bahagyang pag-atras nito. Kaya naman mabilis siyang sumugod para naman patawan niyo ng mga pamakong dasal. Subalit nang makalapit na siya doon, bigla na lang siyang natigilan ng maglaho ito sa paligid. Kasabay ng pagkaramdam niya dito sa kanyang likuran. Kaya mabilis siyang humarap sa kanyang likod at isinangga ang baston nang makita niyang kakalmutin na siya nito ng matatalas nitong kuko. Dahil sa lakas ng puwersa noon at kapangyarihan ng tungkod, napatalsik silang pareho nang magkaroon sila ng agwat sa isa't isa. Nasipat ni Ermitanyong anghel na naglalaho sa paligid ang gabunan. Ngunit lumitaw ito sa kung saang lugar papaikot sa kanyang kinatatayuan ng napakabilis. Sa isip noon ni Ermitanyong anghel, sa tinagal-tagal niyang nabubuhay sa mundo, unang pagkakataon pa lang niyang makaharap ang ganoong klaseng kalakas na nilalang. Kaya naman humingi na siya ng tulong kay Aglibol. Sa muling paglitaw nito sa tabi niya, hawak nito ang espiritual na baston. Umusal din siya noon ng orasyon na inihip niya sa baston, sabay hampas sa lupa. At wasiwas sa hangin na siya namang nagpahinto sa ginagawa ng nilalang. Mukhang may ibubuga ka, antingero. Nagawa mong masawata ang isa sa mga abilidad ko. Pero wika ng nilalang kasabay ng pagluhod nito sa lupa. Sabay damba nito ng kanyang mga kamay sa lupa mismo. Pagtayo ng nilalang, bumungad kay Ermitanyong anghel ang kadenang nagbabaga na mayroong patalim sa dulo. Kasabay pa noon ang pagbabaga ng kaliwang kamay ng nilalang na siyang labis na ikinagulat ni Ermitanyong anghel. Anghel, mag-uumpisa pa lang ang tunay na laban. Ito ang tinatawag na digmaan sa pagitan ng dalawang nilalang. Ang sandatang hawak ng ating kalaban ay ang tinatawag na kadena ng impyerno na nagmula sa nalaglag na anghel na si Belial. Sambit ni Aglibol. Pagkasabi noon ni Aglibol, nagliwanag ang ibang letrang nakaukit sa bastona kasabay ng pagdampi ni Aglibol ng kanyang mga palad sa likuran ni Ermita. Kasabay noon ang bigla ang pagliwanag ng kanyang mga mata na animoy sinaniban siya ng kakaibang presensya. Ramdam niya ang pagiging divino at banal nun sa kanyang katawan na siyang nagpalakas sa lahat ng kanyang mga tangan. Ngunit, humanda ka, antingero! Uwi ka ng nilalang na siyang nakapukaw ng pansin ni Ermitanyong anghel. Mabilis yung lumipad patungo sa kanya habang iwinawasiwas papaikot ang kadena nitong nagbabaga. Sa puntong yon ay pinaikot din ni Ermitanyong Carling ng mabilis ang kanyang baston na naglikha ng malawakang depensa sa kanyang kinatatayuan. Paghataw sa kanya ng gabunan ng nagbabagang kadena nito, halos dumiklap ang bawat pagtatama ng kanilang sandata. Ngunit ramdam ni Ermitanyong anghel ang bigat ng bawat atake noon hanggang sa mapuluputan ng kadena ang baston ni Noah.
na naging dahilan upang matigilan ang pag-ikot nito. Ngunit agad ding napalayo at napabitaw ang gabunan sa mga kadena nang maramdaman nito ang biglaang paglitaw ng isang malaking barko sa kanyang ulunan. Kaya naman nagmadali itong lumayo para makaiwas sa pagkakatagal ng espiritual na barkong tinawag ni Ermitanyong Anghel. Kasabay noon ang paglalaho ng mga kadenang nakapulupot sa baston ni Noah at sa paglayo ng gabunan, biglaang nagbaga ang kaliwang braso nito. Si Ermitanyong Anghel naman, mabilis na tumakbo para sana daragin ang gabunan sa lupa. Ngunit agad siyang natigilan nang makita niya ang postura nito. Nakabuka ang malalapad na pakpak na mayroong nanlilisik na nagbabagang mga mata. Naglalaway na rin ito na halos makasunog ng damo sa paligid na nakaamba ng pagkontra sa gagawin sanang pagsugod ni Ermitanyong Anghel. Mukhang sanay ka sa pakikipaglaban. Sa iyong ipinapakita, alam kong marami ka nang naging karanasan sa pakikipaglaban. Ngunit sa kabila ng paghanga ko sa abilidad mo, kailangan kitang paslangin, ano man ang mangyari. Wika ni Ermitanyong Anghel. Baka nabibigla ka lang sa sinasabi mo, Antingero. Ako pa lang at ang mga inutil na mga ikugan ang nakakalaban mo. Nahihirapan ka na. Paano kaya kapag buong angkan ko na at ang aking kaibigan ang makaharap mo? Masasabi mo pa kaya ang mga salitang yan? Sagot ng gabunan. Sa sinabing yun ng gabunan, biglang natahimik si Ermitanyong Anghel. Ngunit sa kabila ng pagiging tahimik nito, nag-uusal ito ng mga orasyon. Maya-maya pa ay itinaas nito ang baston kasunod ng paghampas niya sa lupa na nagdulot ng malakas na pagyanig sa lugar. At nang nawala ng balanse ang gabunan dahil sa pagyanig, mabilis na umabante si Ermitanyong Anghel kasabay ni Aglibol. Paglapit niya dito, nagawa niyang maitukod sa dibdib ng gabunan ang baston ni Noah na nagdulot ng malaking pinsala sa nilalang. Nagkasugat-sugat ang dibdib ng nilalang at halos di ito makatayo sa pagkakaluhod nito sa lupa. Nagsusuka din ito ng dugo, ngunit nakangisi pa rin itong nakatitig kay Ermitanyong Anghel. Habang hawak ang dibdib na nagbabaga nitong mga kamay, nawaring pinaghihilom ang pinsala nito. Ngunit di yun pinagbigyan ni Ermitanyong Anghel. Umusal siya ng 5 beses ng malakas na pamakong dasal para sa kagaya ni Zed na may pambihirang abilidad na kaagad niyang ipinataw dito. At nang makita niyang ininda ng gabunan ang mga pamakong yun at halos di na ito makakilos ng maayos, gumawa siya ng paraan. Ipinadarag niya ito kay Aglibol sa lupa habang nakatukod sa likod nito ang espiritual nitong baston. Ngunit kahit nasa ganong sitwasyon na ang gabunan, nagawa pa nitong makaalulong. Habang unti-unting nagiging tao. Alam mo, Antingero, na di tayo magkalaban. Maaaring taliwas ang abilidad ko sa larangang tinatahak mo. Pero, iisa lang tayo ng ipinaglalaban. Uwi ka ng gabunan habang nakatungtong si Aglibol sa kanyang likod at bumalik na sa pagiging tao. Alam mo, kahit ano pang salita ang gamitin mo, para lang kaawaan kita, huwag ka nang umasa, demonyo! Sagot ni Ermitanyong Anghel. Pagkasabi niya noon, humakbang siya papalapit sa gabunan. Kasabay ng paghugot niya ng sundang habang nag-uorasyon ng pangpatay sa demonyo at pambasag ng lahat ng kabal nito sa katawan. Ngunit di pa siya natatapos mag-orasyon.
Nang bigla na lang nagliwanag ang langit, kasabay ng pagkakita niya doon ng tatlong nagliliwanag na palaso. Kaya naman mabilis na umiwas nun si ermitanyong anghel nang mapagtanto niya na siya ang puntirya ng palasong iyon. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumipad din si Aglibol dahil sa pagsangga naman nito sa isa ding espiritual na sibat gamit ang espiritual nitong baston. Buong puwersang ibinaling ni Aglibol ang sibat na yun patungo sa lupa para doon iyon tumama. Pagkatapos noon, sabay silang napalingon sa madilim na parte ng lugar kung saan maraming puno. At doon nila nakita ang isang lalaking naglalakad. Kasabay ang tatlong matatangkad na engkanto na kung tawagin ay mga dalakit noon. Nagliliwanag ang mga mata ng panauhing yun habang may hawak na matatalas na sangkot. Sa paglantad ng panauhing ito, nakita ni ermitanyong anghel ang makislap na talim na sangkot nitong tangan. Habang papalapit ito sa kanila, nagsasalita ito ng, "Anong kailangan mo? Anong kailangan mo sa amin, Antingero? Walang ginagawang masama ang mga kaibigan ko. Pero bakit mo sila ginagambala dito? Kung nagnanais ka na sila ay lipulin, dadaan ka muna sa mga kamay ko. At pag natalo mo ako, tsaka mo palang magagawa ang mga bagay na nais mo sa kanila. Alam kong malakas ka dahil nagawa mong pabagsakin ang kaibigan kong gabunan na nagtatangan ng mutya ng kadatuan. Pero sinasabi ko sa iyo, kaya kitang tapatan kahit may gabay ka pang anghel at kahit patangan mo ang makapangyarihan na baston ni Noah." Wika ng panauhing yun na parang sa tabas ng kanyang dila ay hinahamon na si ermitanyong anghel. Wala tayong dapat pagtalunan. Nasa pareho tayong larangan pagdating sa lihim na karunungan. Ibigay mo sa akin ang buhay ng gabunang yan at ang lahat ng nilalang na may bahid ng kasamaan sa lugar na ito. Pag ginawa mo yon, tsaka pa lang tayo makakapag-usap ng maayos o baka sakaling aalis na ako. Sagot ni ermitanyong anghel. Di mo ako naiintindihan, Antingero. Kung yan ang pakay mo, mapipilitan kang labanan ako. Sagot sa kanya ng panauhing may kasamang mga dalakit noon. Pagkasabi noon ng panauhin, kinuha ng isang dalakit noon ang katawan ng gabunan at mabilis na inilayo sa lugar. Pagkatapos noon, biglang kumalat sa buong paligid ang dibinong presensya ng panauhin na labis na ikinagulat ni ermitanyong anghel. Anghel, ang abilidad na yan. Ang abilidad na yan ay ang pitong liwanag ng langit. Isa yan sa pinakamalakas na abilidad na ipinagkaloob ng ating Ama sa mga kagaya niyong tao. Pero huwag kang mag-alala. Sa pamamagitan ng baston ni Noah, ay kaya natin siyang tapatan. Maaari kayong maglaban, ngunit walang mapipinsala sa inyong dalawa. Maliban na lang kung... Wika ni Aglibol, sabay buntong hininga nito. Maliban na lang kung ano, Aglibol? Tanong ni ermitanyong anghel, ngunit di na siya tinugon ni Aglibol. Sa kabila ng pangyayaring yun, sinabi pa ni ermitanyong anghel na ayaw niyang makipaglaban sa kapwa niya Antingero. At ang tanging nais niya lamang ay ang linisin ang lugar na yun at burahin ang mga nilalang na may kasamaang nananalaytay sa ugat. Ngunit di pumayag ang panauhin yun dahil kung susumain ay nagkaroon ng ganong motibasyon si ermitanyong anghel sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Hiner sa kamay ng mga gabunan o aswang. Ngunit di pumayag ang panauhing yun hanggang sa batuhin na lamang siya nito ng sangkot na hawak nito sabay wika ng,
Sinaktan mo ang mga kaibigan ko at wala ka sa lugar para gawin yun sa kanila. Dayo ka lang sa lugar na to, kaya wala kang alam kung bakit sila nasa ilalim ng aking proteksyon. Ngayon, kung magpupumilit kang patayin ng mga kaibigan ko, mas mabuti pang umalis ka na bago ko patawagin ang nasasakupan kong buong baryo ng mga aswang. Baka mabigla ka lang, antingero, kapag nalaman mong 3 angkan ng mga aswang ang nasa likod ko na handang makipaglaban sa halili ko. Sa mga katulad mong di marunong umintindi ng nais iparating ng mga kausap mo, uwi ka ng panauhin ng matikas. Sa pagsangga naman ni ermitanyong anghel sa sangkot at nang marinig niya ang sinabi ng antingerong may dibinong presensya, isa kang traidor sa ating larangan. Paano ko maniniwala sa mga sinasabi nyo kung nasa panig ka ng mga demonyo? Tugon ni ermitanyong anghel, sabay bigkas naman niya ng mga orasyon. Pagbato niya ng mga orasyon sa panauhin, ganun din naman ang ginawa nito. Nag-orasyon silang dalawa na ibinato nila sa isa't isa, subalit napakarami na nilang orasyong nagamit, ngunit ni isa sa kanila ay walang tumumba, hanggang sa gamitin na ni ermitanyong anghel ang pinakamalakas na abilidad ng baston na kayang humawi ng lupa, langit at tubig at maging apoy. Ang dibinong espasyo. Nang gawin niya yun, nakita naman niya ang kanyang katunggali na hinawakan ng sibat ni Atardar, at ang mga kasama naman nitong dalakit noon ay nakatutok sa kalangitan. Ang mga palaso nito na waring puntirya naman si ermitanyong anghel. Paglipas ng ilang segundo, biglang bumagal ang bawat patak ng sandali. Kasabay noon ang pagsugod ni ermitanyong anghel at ng antingerong may hawak ng sibat ni Atardar sa isa't isa. Dahil sa pag-ataking ginawa nila, nabulabog ang buong paligid. Kahit gabi na noon, nagsilip para ng mga ibon, nagsiatungalan ng mga hayop sa paligid. Kasabay ng malakas na daluyon ng hangin. Sa pagtakbo ng dalawa, inihahanda na nila ang kanilang bawat sandata. Sa likod ni ermitanyong anghel ay si Aglibol na nagsisilbi ng kabal at lakas. Nang iilang hakbang na lang ang kanilang pagitan, nakahanda na silang bitawan ang kanilang pag-ataking ginawa. Ngunit biglang may isang nilalang ang nag-aapoy ang buhok at dibdib, pati na rin ang mga mata, ang biglang lumapag sa kanilang harapan, sabay tutok sa kanila ng mga tumataginting nitong mga kampilan na naglikha ng animoy pader na presensya na siyang pumigil sa malapit na nilang bitawang pag-atake. At pagtingin nito sa kanilang dalawa, nagwika ito ng, "Tumigil kayo! Ano bang ipinaglalaban nyo? Balak nyo bang magpakamatay pareho? Alam nyo ba sa ginawa nyo, di lang kayo ang mamamatay, kundi lahat na rin ang naninirahan sa kabundukang ito." Wika ng panauhing biglaan lang lumitaw sa gitna ng pag-atake ng dalawa. Tumingin ito sa antingero na kalaban ni ermitanyong anghel. Sabay wika nito ng, "Pasensya ka na, Ginoo, kung naging marahas ang ipinakitang pag-uugali ng isang ito. Alam ko ang istorya sa likod ng mga angkang pinoprotektahan mo, kaya maaari bang ibaba mo na ang iyong sandata?" Wika nito sabay titig naman kay ermitanyong anghel at nagsabi ng, "Ikaw naman, kapatid, mukha atang nabubulag ka ng galit. Huminahon ka. Di lahat ng negatibong nilalang ay masama. Huwag mo silang husgahan batay sa kanilang lahi o panlabas na katauhan. Isipin mo, kung talagang masasama sila, siguradong burado ka na sa lugar na ito kanina pa." Wika nito kay ermitanyong anghel.
Bigla naman nanlaki ang mga mata ni ermitanyong anghel nang makilala niya ang pagmumuka ng panauhing yon. Kuya Carlito? Wika ni ermitanyong anghel kasabay ng pagkansila niya ng abilidad ng kanyang tinawag. Ako nga Angelito, sagot nito. Matapos niyang malamang si ermitanyong Carling ang nasa kanyang harapan, napalingon siya sa buong paligid at doon niya nakita ang napakaraming baboy ramo, mga aswang na lipad, mga malaunggoy na mga aswang at ang mga amumongo, pati na rin ang nakalaban niyang gabunan kanina. Napaisa-isang nagsisisulputan na sa lugar. Imbis na mangilabot ay kagalakan ang kanyang naramdaman nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si ermitanyong Carling. Kasabay noon ang paglalaho ng mga kampilang hawak ni ermitanyong Carling, kasunod ng pagyakap ni ermitanyong anghel dito. Kumusta ka na, kuya? Napakahabang panahon akong nangulila sa iyo. Pero teka, paano napunta ka sa lugar na to, kuya? Wika ni ermitanyong anghel. Ayon naman kay ermitanyong Carling, nauna siyang pumunta sa kabundukan ng Kanlaon kung saan sinabi ng mga engkantong napagtanungan niya ang kinaroroonan ni ermitanyong anghel na kapatid nga niya. Matagal-tagal din siyang naghanap noon hanggang sa mayroong isang nakapagsabi sa kanyang isang engkantong hangin na sa kabundukan ng Kanlaon nila namataan ang hinahanap niyang tao. Ngunit nang madako siya sa lugar, may nakapagsabing umalis naman na siya doon. Napadpad din siya noon sa tribo ng mga tumandok na kumupkop kay ermitanyong anghel ng mahabang panahon. At doon niya nalaman na naglakbay si ermitanyong anghel patungo sa iba't ibang bayan ng Negros para lang pumaslang ng mga masasamang nilalang at para din hanapin ang tumakas niyang nakalabang si Baluwig. Ayon pa kay ermitanyong Carling na ang lugar ng Kanlaon ang itinurong lugar sa kanya ng kanyang panaginip na siya namang pinatutuhanan ng iilang engkanto na kanyang napagtanungan habang nilalakbay niya ang kapuluan ng Negros. Mga Ginoo, tapos na ang ating naging hidwaan. Maaari niyo na bang lisanin ang aming lugar? Marami sa mga kaibigan ko ang nahihirapang huminga dahil sa inyong presensya, Ginoo. Wika ni Jacob na nakatingin kay ermitanyong Carling. Ganon ba? Pagpasensyahan mo na, Ginoo. Pero teka, bago kami lumisan dito sa lugar, maaari ba naming masilayan ang baryong inyong pinananahanan? Nandito na rin lang kami. At kung maaari sana ay magkaroon tayo ng konting kasiyahan. Sa pamamagitan nito, dala-dala kong alak. Nang sa gayoy makabawi man lang ang kapatid ko sa ginawa niyang kalat dito sa lugar mo, Ginoong Jacob, hindi ba? Wika ni ermitanyong Carling. Maging sa espiritual na mundo kasi, usap-usapan ang pangalan mo. Nang talunin niyo ang sinasabi nilang grupo ng mga berberoka na pinamumunuan ng demonyong ahas o mas kilala bilang Bakunawa. Dagdag pa nito. Oo. Ako nga, Ginoo. Wala hong problema kung iyan ang nais nyo. Minsan lang kami magkaroon ng mga bisitang kagaya nyo ring mga antingero. Ikinalulugod namin kung makikisaya kayo sa amin bilang tao. Tugon naman ni Jacob matapos ng kanilang mga naging pag-uusap. Nagtungo sila sa baryo ng mga bangkilan. At doon ay may naganap na salo-salo at konting inuman. Nang mailahad ni ermitanyong anghel ang dahilan kung bakit malaki ang galit niya sa mga gabunan at sa iba pang uri ng aswang,
Agad naman siyang naunawaan ng mga ito. Humingi din siya ng dispensa sa lahat ng kanyang nasaktan sa naging labanan nila. Nang ilahad naman sa kanila ni Jacob na sila ang nagsisilbing tagapagbantay ng buong bayan ng Silay. Kaya nasa mapayapang kalagayan ang buong bayan. Nanatili din sila doon ng isang araw. Hanggang sa magpaalam si Ermitanyong Carling na tutungo muna siya sa istansya Iloilo upang makipagkita din sa isang ermitanyo na naninirahan sa tabing dagat para sa pagpapalakas pa ng iilan niyang mga gamit na tangan. Sinabi na lang nito na babalikan na lang niya si Ermitanyong Anghel sa bayan ng Silay. Nang maiwan si Ermitanyong Anghel sa baryo ng mga bangkilan, nakilala niya din ang mga angkan ng mga mandurugo na kasamang namumuhay ng mga ito. Habang dumaraan nga ang araw, dumating na si Ermitanyong Carling sa Silay para sunduin si Ermitanyong Anghel. Sinabi kasi nito na kailangan nilang bumalik sa bayan ng Bicol. Dahil sa mga suliraning kinakaharap nila doon, na iniwan niya sa pamamahala ng magkapatid na antingero na kanyang disipulo. Nang gabing aalis na sana sila sa bayan ng Silay, mayroong nangyaring di maganda sa kabayanan ng Silay. Isang gabi, habang nag-uusap-usap sila noon ukol sa pamamaalam ng dalawang ermitanyo, may isang mensahero ang dumating sa kanilang baryo. May hatid itong isang balita tungkol sa mga nangyari sa bayan ng Silay. "Ginoong Jacob! Ginoong Sed!" sigaw ng isang panauhin na nagmamadaling pumasok sa kanilang baryo. "Oh, Manong Mando, ano hong problema? Tila ata nagmamadali kayo," tugon ni Sed dito. At ayon kay Manong Mando, may mga nilalang na nananalasa sa kabayanan. Di ito mga aswang, kundi mga engkanto. Pinangungunahan iyon ng isang demonyong ahas na sa kabundukan lang ng kanlaon matatagpuan. Walang iba kundi ang tinaguriang Markopo kasama ang isang malakas din na antingero. Balwig? Sambit ni Ermitanyong Anghel nang marinig niya ang sinabi ng mensahero. "Mukhang may gustong kumalaban sa ating angkan." Garalgal na natinig ni Sed na kulang na lang ay magpalit ito sa pagiging gabunan. "Relax lang pre, kung usapang engkanto lang. Wala silang panama sa 3 ko pa lang na kasanggang dalakit noon." Uwi ka naman ni Jacob. Teka lang, mga Ginoo. Di mo na kailangang dalhin ang buong angkan mo sa kabayanan. Andito kami ng kapatid ko para tumulong. Total, meron naman kaming labang di pa natatapos ni Balwig. Sigurado ako, siya ang sinasabi ng mensahero nyo, sapagkat siya lang ang alam kong may alagang Markopo. Singit na wika na ni Ermitanyong Anghel sa kanilang pag-uusap. Nagdesisyon silang iwanan ang mga bangkilan at mandurugo sa kabundukan. Ang isinama lang nila noon ay ang mga ikugan na malakas pagdating sa pakikipaglabang pisikal. Bago lisanin ng magkapatid ang bayan ng Silay, sinamahan muna nila sina Jacob at Cedric para lutasin ang kasalukuyang problema sa kanilang bayan. Makalipas ang ilang oras, narating na nga nila ang kabayanan. Nang nasa bungad pa lang sila noon, agad nilang naramdaman ng negatibong presensya ang nakakalat sa paligid. At nang marating nila ang gitnang parte ng kabayanan, doon ay bumungad sa kanila ang mga engkantong may kinakaladkad na mga tao. At sa pilitang kinukuha ang mga kaluluwa para ialay sa Markopo. Dahil sa kaganapang bumungad sa kanila, ang gabunang si Sed ay umangil ng malakas. Kasunod nito ng pagpapalit ng kaanyuan,
bilang gabunan na nakaagaw ng pansin ng antingerong may alagang markopo. Ngunit agad siyang hinarang ni Jacob at sinabing huminahon lamang siya. Kasunod ng pagsasabi nito sa antingerong, "Ginoo, anong pakay mo sa panggugulo sa aming bayan? May nais ka bang patunayan o naghahangad ka ng kamatayan?" Wika ni Jacob sabay hugot niya ng kanyang mga sangkot. "Kung makapagsalita ka, para bang kayang-kaya mo ako? Bakit sino ka ba? Ang pakay ko lang sa lugar na ito ay ang gabunang nagtatanga ng mutya ng kadatuan." Sagot ng nilalang. Subalit nagulat ito nang makita niya si ermitanyong anghel. Ikaw? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi bale, pagsasabay-sabayin ko na kayong lahat patungo kay kamatayan. Wika nito nang makita niya si ermitanyong anghel. Nang masabi ito ni Balwig, nagsilipatan sa halili nito ang mga nagkalat na mga kasama nito sa paligid. Mga engkanto, sari-saring mga engkanto na may iba't ibang uri at abilidad. May mga kapre, tikbalang, mga lamang lupa, at sari-saring uri ng mga maligno. Nang makita nila ang kaganapan, biglang napahalakhak si Zed. Napakalakas ng loob mong maglunsad ng tikmaan. Nagkaroon ka lang ng mga kakarampot na mga pulpul na kasama. Naglalakas-lakasan ka na. Sa estado niyong yan, kahit akong mag-isa, kayang-kaya ko kayong wasakin. Wika ni Zed habang nagbabago ng kaanyuan. Kasabay ng pagsisiatungalan ng mga ikugan na waring natutuwa sa ginagawa ni Zed. Pre, hinahamon ka lang. Maaring kaya mo sila, pero maaari ding mahirapan ka. Kasi sa lagay ng isang yan, nagtatangan yan ng kakaibang mga abilidad. Masdan mo ang dambuhalang ahas na yan, sa kabila ng kanyang mga kakayahan. Wala itong pag-aatubiling sumusunod sa kanya. Hayaan mong sama-sama na natin silang labanan para maging mabilis lang to. Singit na wika ni Jacob. Oo nga naman, Ginoo. Isa pa, sa akin may atraso ang isang yan na sa tuwing nakikita ko ang demonyong yan, naaalala ko ang namaalam kong kaibigan. Kagaya mo din siya, Ginoo. Nagtatangan din siya ng mga katangiang kagaya ng sayo. Sang-ayon na tugon naman ni ermitanyong anghel. Ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. May naghihintay sa ating bayan, kapatid ko, sapagkat ang angkan ni Conrado ay muli nang kumikilos para manggulo. Salita naman ni ermitanyong Carling. Ganun ba? Sila ang dahilan ng lahat ng nangyari sa ating buhay. Kaya sige, uwi ka naman ni ermitanyong anghel, kasabay ng pagsambit niya ng Aglibol! Sa paglitaw ng kanyang gabay, kasabay no ng paglayo sa kanila ni Zed kasama ang mga ikugan. At kasabay din noon ang paglitaw ng 3 dalakit noon sa halili ni Jacob. At si ermitanyong Carling naman ay tinawag ang 2 makapangyarihang kampilana. Kasabay ng pag-aapoy ng kanyang mga buhok at dibdib dahil sa kanilang mga ipinamalas. Kahit na mga demonyo ang nasa kanilang harapan, ay di maiwasan na kilabutan ang mga yun. Ang iba sa mga yun ay pinili ng tumakbo para lang iwasan ang kamatayan.
Samantalang si Balwig noon ay nanggagalaiti na nakamasid sa kanila na waring nabigla din sa nangyari. Halos umangil ng kakaiba noon ng Markopo na tila ba natitinag ito sa mga nangyayari. Ngunit nasipat ni Ermitanyong Anghel ang pagiging tahimik ni Balwig, kaya nagwika siya ng, "Tatakas ka na naman yan! Ha? Alam kong nag-uurasyon ka para magbukas ng isang lagusan." Pagkasabi niya noon, nagbitaw ng mga palasuno ng mga dalakit nung kasangga ni Jacob. Kumalat ito sa himpapawid na ang tanging punteriya ay ang mga nagtatangkang tumakas na mga kasama ni Balwig. Ang mga palaso naman noon na tatama sana kay Balwig ay nagawang sanggahin ng katawan ng Markopo. Sa pangyayari, nawala sa konsentrasyon si Balwig, kaya naman sabay-sabay na silang umataking apat noon. Nasinugod ang mga kasamahan ni Balwig sa paligid. Silang apat naman noon ay pinuntirya si Balwig. Si Ermitanyong Anghel, gamit ang abilidad ni Aglibol, lumipad ito patungo sa ibabaw ni Balwig, habang si Jacob at Ermitanyong Carling ay pinuntirya ang katawan ng Markopo. Habang si Zed naman nahawak ang nagbabagang kadena. Ay iginapos ang katawan ng Markopo. Matapos niya itong gawin, buong puwersa namang sinaksak yun ni Jacob at Ermitanyong Carling. Na nagbunga ng pagkagupo ng nilalang sa lupa. Kasabay pa noon ang pagdarag ni Ermitanyong Anghel kay Balwig patungo sa lupa sa pamamagitan ng paghampas niya ng buong lakas dito ng baston ni Noah. Napakalakas ng puwersang yun na nagdulot ng malakas na pagbagsak ni Balwig na halos bumao ng katawan nito sa lupang kanyang kinalagpakan. Nakakahinga pa naman ito, subalit kasabay ng bawat paghinga niya ay ang pagbulwak ng dugo sa kanyang bunganga. Unang-unang lumapit noon sa katawan ni Balwig ay ang gabunang si Zedric, na naglalabas ng napakaitim na aura habang nagsasabi ng, "Nagkamali ka ng lungga na pinasukan, tanda, sapagkat ang lungga na ito ay lungga ng kapwa mo demonyo. Para sa amin, para ka lang dagang pumasok sa kuweba ng mga leon." Garalgal na tinig ni Seda habang nakangisi at nakalabas ang mga naghahaba ang mga pangil. Kasabay noon ang pagtuon ni Zed ng nagbabaga niyang mga kamay sa dibdib ni Balwig, na tila ba may hinihigop ito mula doon. Nang makita naman siya ni Ermitanyong Anghel, lalapitan niya sana ito upang pigilan. Subalit nagwika si Jacob na, "Hayaan niyo na lamang ito, sapagkat ang ginawa ni Zed ay sinunog niya ang lahat ng katangiang meron si Balwig gamit ang apoy ng impyerno para wala nang ibang makinabang." At doon ay napatunayan din ni Ermitanyong Anghel na sadyang nasa panig ng kabutihan ang gabunan, na inakala niyang isang ganap na masamang demonyo. Para sa kanya, bihira lang ang ganoong klase ng nilalang na ginagamit ang abilidad sa taliwas nitong pinagmulan. Maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang mga ikugan na may mga pinsala sa katawan.
Nagawa na ring matalo ng mga ito ang lahat ng kasama ni Balwig. Makaraan ang ilang minuto, may dumating na mga aswang na lipad. Ang mga mandurugo, paglapag ng mga ito, agad yung lumapit kay Zed. "Oh, Ivan, anong ginagawa niyo dito? Di ba sabi ko sa inyo, kami na ang bahala dito?" Wika ni Zed paglapit ni Ivan. Pasensya na, Ginoong Zed. Di ho kasi kami mapakali habang nakikipaglabang kayo. Samantalang kami nakatanga lang sa ating baryo. Sagot ni Ivan. Matapos ang naging kaguluhan sa bayan ng Silay, ginalugad nila ang buong lugar upang siguraduhin wala nang natitira doong mga mapinsalang nilalang. Matapos nila yung gawin, sama-sama na silang umuwi sa baryo ng mga bangkilan. Bago sumapit ang kinaumagahan ng mismong araw na yun, nagpasya na ang magkapatid na umuwi na ng lalawigan ng Bicol. Dahil sa mga naiwan ni Ermitanyong Carling na responsibilidad doon, nakakailanganin ang tulong ni Ermitanyong Anghel din para sa paggawa ng malakas na pagselyo ng mga orasyon. Halos tumagal lang sila doon ng ilang buwan o taon hanggang sa makatanggap ng isang mensahe si Ermitanyong Anghel mula sa mga inkantong hangin. Ayon sa mga ito, nais ng dibinong antingero na mula sa kabundukan ng Silay ang kanyang tulong dahil sa mga problemang may kaugnayan sa baston ni Noah. May mga nilalang na nagnanais na pagkawasak nito dahil sa kakaiba nitong abilidad. At kaya siya pinapatawag ng dibinong antingerong yun ay dahil ayaw nitong paabutin pa sa lalawigan ng Bicol ang problemang ito. At isa pa sa dahilan kaya siya pinatawag nito ay ayaw din anya ni Jacob na masangkot ang angkan ni Zed sa isang digmaan. Marami kasi sa angkan ni Zed ang papasibul pa lamang na isa sa kanilang iniingatan. Kung kakaharapin naman ni Zed at ng mga ikuga ng mga nilalang na nagnanais ng pagkawasak ng baston, ay siguradong di nila kakayaning panghawakan ng lahat ng iyon sapagkat kapag nakialam sila sa suliraning iyon, di maiiwasang magkaroon ng digmaan na aabot sa baryo ng mga bangkilan na magdudulot ng pagkalagas naman ng iba sa kanila. Pero kung naroon si Ermitanyong Anghel, sa kanya lahat matutuon ang buong atensyon ng lahat ng nilalang na nagnanais ng pagkawasak ng kanyang baston o ang baston ni Noah. At bilang pagtugon ni Ermitanyong Anghel, naging agaran din ang kanyang muling pagtungo sa kabundukan ng Silay. Halos inabot din siya ng ilang araw sa paglalakbay bago niya muli itong marating. Nang magpangkita ulit sila ni Jacob at Zed, inalahad nito sa kanya ang tungkol sa mga nilalang na nagnanais ng kanyang pagkawasak o ng kanyang baston. Ang mga ito ay binubuo ng mga manggagaway at mga mambabarang kung saan nagmula ang antingerong kanilang pinaslang. Natoon kay Ermitanyong Anghel ang galit ng mga ito dahil siya lamang ang tanging kilala ng mga naging kasama ni Balwig nang ito ay kanyang matalo sa isang duelo sa kabundukan ng Kanlauna. Ayon pa kay Jacob, may isang mensahero mula sa angkan ng mga manggagaway ang dumayo sa bayan ng Silay para lamang alamin kung naroon pa rin si Ermitanyong Anghel. Pilit nung inalam ang kinaroroonan ni Ermitanyong Anghel na siya namang di tinutulan ni Jacob. Kaya nagbanta ang mensaherong yun na kung di nila ipagbibigay alam sa kanila ang kasalukuyang lokasyon ni Ermitanyong Anghel, mapipilitan silang salakayin ang bayan ng Silay, na siya namang labis na ikinabahala ni Jacob.
Kaya hiningi na niya ang tulong ni Ermitanyong Anghel para wala nang ibang madamay kung sakaling magkaroon ng digmaan. Alam niyang mahihirapan ang angkan ni Zed dahil sa mga nagtatanga ng mga manggagaway at mambabarang ng mga mapaminsalang mga orasyon. Kaya naman nagbuo na sila ng plano. Papunta sila mismo sa bayan ng Kanlaon para doon makipagdigma sa angkan ng mga manggagaway at mambabarang. Kasama nila noon ang mga ikugan para kahit papano ay makatulong sila sa laban. Ipinaiwan nila noon si Tandang Tadloy na isang amumongo. Nakaratay na lang kasi sa papagno ng matandang pinuno ng mga bangkilan. Kaya wala na itong sapat na kakayahan para mamuno sa lugar. Naglakbay sila noon sa pamamagitan ng kakayanan ni Jacob na magbukas ng isang lagusan patungo sa pupuntahan nilang lugar sa tulong ng abilidad na ipinamana sa kanya ng isang sarangay. At sa pagdating nila sa lugar, una nilang tinungo ang tribo ng mga tumandok. Naging masaya at puno ng pagdiriwang ang muli nilang naging pagkikita dahil sa tagal na nawalay ni Ermitanyong Anghel sa mga ito. Kaya naman labis-labis ang kagalakan ng mga tumandok sa kanyang pagbisita sa mga ito, kasama na sina Jacob at Zed at ang mga ikugan na rin na nasa ilalim ng puder ni Jacob. Kaya di namamalayan ng mga tumandok ang pagiging aswang ng iba niyang kasama. Habang naroon sila, naitanong ni Apong Kalib kay Ermitanyong Anghel kung ano ang pakay nila sa pagbisita nila sa kabundukan ng Kanlaon. Dahil sa tanong na yon, wala naman nang nagawa si Ermitanyong Anghel kundi ilahad sa matanda ang bagay na kailangan nilang lutasin sa lugar. Angkan na matagal nang nananahimik. Ang mga manggagaway at mambabarang na magkasamang namumuhay na. Alam nyo, ang ganong kaganapan, bagaman kasi nasa pareho silang kaliwang karunungan, mortal naman silang magkalaban, kaya mahirap na paniwalaan na totoong magkasama ang mga itong namumuhay. Wika ni Apong Kalib. Pero nang dahil sa pagkamatay kamo ni Baluig na isang antingero na kaangkan ng mga ito, kaya nais ng mga itong maghigante laban sa'yo, Anghel. Sa aking palagay, malalagay kayo sa alanganing sitwasyon pag ganon. Dagdag pa ng matanda. Hindi na bale kung kami ang makaranas ng dilubyo, hatid ng mga nilalang na yon. Kaysa naman magdusa ang mga taong wala namang kinalaman sa mga nangyari. Sagot naman ni Ermitanyong Anghel. Marami pang sinabi noon si Ermitanyong Anghel ukol sa panganib na dulot ng mga kampon ng kadiliman. Subalit dahil sa pagnanais nilang walang ibang madamay sa magaganap na digmaan, ipinagsawalang bahala nila ang lahat ng maaaring mangyari. Pagkalipas ng gabi at isang araw nilang pananatili sa mga tumandok, nagpasya na silang hanapin ang pinagkukutaan ng mga manggagaway at mambabarang. Alam nilang mahirap tuntunin ang pinaglulunggaan ng mga yun. Ngunit patuloy lang sila sa paghahanap at halos umabot na din ng 1 linggo. Ginalugad na nila ang magugubat na lugar at natutulog lamang sila sa mga limlim ng malalaking puno kapag nakakaramdam na sila ng pagod tuwing gabi. Hanggang sa... Ermitanyong Anghel, maaaring malapit na sa ating kinaroroonan ang kuta ng ating mga hinahanap. Masdan nyo ang bawat puno sa paligid. Mag-iingat kayo, Zed, Ermitanyong Anghel. Mga kaibigang ikugan, maging mapanuri kayo. Napapaligiran ang lugar na to ng maraming bitag. Abiso ni Jacob sa kanyang mga kasama. Nang marinig ito ni Ermitanyong Anghel, pinagmasdan niya ang buong paligid. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang iilang puno sa paligid na may mga bangkay ng mga tao na nakatali ang katawan sa puno.
Ganon din ang naging reaksyon ni Zed at ng mga ikugan nang kanila itong makita. Lalapitan na sana ng isang ikuga ng isang puno na may nakataling bangkay upang hawakan at siyasatin. Subalit kaagad itong pinigilan ni Jacob. Kaibigan, wag na wag mong gagawin ang binabalak mo. Kung ayaw mo pang mamatay, hindi yan mga bangkay, kundi pati mong yan ng mga manggagaway. Salita ni Jacob na may seryosong tinig. Nang marinig naman ito ng ikugan, mabilis itong lumayo sa katawan ng puno na yun. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa nito. Bigla na lang naging mga sibat ang bangkay na nakatali sa mga puno na kaagarang tumalsik patungo sa ikugan na nagtangka na hawakan ang isa doon. Kamuntikan ng tamaan yun kundi yun agad na hila ni Zed papalayo. Bumao ng mga sibat na yon sa isang katawan ng puno na halos gapapil na lang ang pagitan sa isang ikugan. Sa mga sibat naman na yon, kumuha doon ng isa si ermitanyong anghel. Pinagmasdan niya yon ng mabuti at napagtanto na may halong mga sumpang orasyon sa likido na nasa talim ng sibat. Kaya't doon ay napagtanto rin nila na kung papasukin nila ng tuluyan ang lugar, di maiiwasang may madisgrasya sa kanilang magkakasama. Ngunit isang desisyon ang ginawa ni Zed habang nakangisi. Ako muna ang bahala sa pagkakataong ito. Kung may kakayanan kayong buwagin ng mga patibong na ito, gawin nyo na. Ako na ang bahalang sumalab sa mga sibat na tutungo sa ating kinaroroonan. Wika ni Zed habang nagpapalit ng anyo bilang gabunan. Dinukot nun ni Zed ang mga nagbabagang kadena mula sa lupa, sabay lingon kay ermitanyong anghel. Sige, ako na ang bahala. Kinuha niya noon ang baston ni Noah mula sa kanyang lalagyanan at sinambit ang mga orasyong nakaukit dito. Matapos niya yung gawin, malakas niya itong inampas sa lupa na naglikha ng bahagyang pagyanig sa paligid. Laking gulat na lang nila nang ang mga bangkay na nakatali sa katawan ng puno ay unti-unting humarap sa kanilang kinatatayuan. Kasabay noon ang pagkabasag ng mga sabulag ng mga ito at naging mga sibat na may mga likidong kulay itim sa bawat talim ng mga ito. At ilang sandali pa, bigla na lamang silang napayukong lahat. Nang magsili para ng mga sibat na yun patungo sa kanila. Ngunit si Zed noon ay nanatili lamang na nakatayo habang unti-unting iwinawasiwas ang mga kadenang nagbabaga hanggang sa pabilis ito ng pabilis. Na siya namang ginamit ni Zed para sanggahin ang mga sibat na naglipana sa paligid. Nagkaputol-putol ang mga sibat na tumama noon sa nagbabagang kadena ni Zed hanggang sa maubos na ang mga yon. Nang sipatin na ni ermitanyong anghel ang paligid, bumungad sa kanya ang mga sibat na nakatarak sa bawat puno sa paligid nito. Maaari na kayong tumayo, wika ni Zed habang unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Sa kanilang pagtayo, nakita pa ni ermitanyong anghel ang iilang galos ni Zed na tila pinaghihilom ng mga parang nagbabagang likido. Dahil sa mga nangyari, di nila namamalaya ng nagaganap sa paligid habang iniiwasan nila ang mga sibat na naglipanag dito. Bigla silang naalerto noon nang mapasigaw at mapaluhod sa lupa ang isang ikugan. Pagdapa nito sa lupa, nakita nila ang mga malalaking sugat nito sa likod na punong-puno ng uod. Tumatagas din ang dugo nito sa bunganga na para bang napinsala ang sistema nito. Nag-aagaw buhay na ang ikugan na yun nang kanila itong lapitan. At dahil sa nangyari,
Nag-angil si Zed na pinagmasdan ang paligid. Si ermitanyong anghel naman noon, habang hawak ang baston ni Noah, ay binulungan si Aglibol na nagsasabing, "Anghel, napapalibutan nila tayo. Huwag na huwag mong ibababa ang depensa mo. Kung ayaw mong matulad sa iyong kasamahan." Wika ni Aglibol sa isipan ni ermitanyong anghel. Maya-maya pa, nilapitan naman ni Jacob sina Zed at ang mga ikugan. Nag-usal siya noon ng mga pambakod sa katawan na inilapat niya sa mga ito. Gamit ang kanyang hituturo na inilapat niya sa noo ng mga ito. Matapos niya yung gawin, narinig ni ermitanyong anghel ang mabilisang pag-uurasyon ni Jacob. Nalaman niya lamang kung anong klaseng orasyon yun nang bumulong sa kanya si Aglibol ng ang 7 liwanag ng langit. Lumaganap sa buong paligid ang dibinong presensya ng dibinong antingerong si Jacob. Kasabay noon ang pagkarinig nila ng mga kaluskos sa paligid. Nawaring may nabulabog si Jacob doon na kung anong mga nilalang na taliwas sa kanyang presensya. Kasunod ang pagsisilabasan ng mga panauhin sa buong paligid na nakakubli lamang pala sa mga sabulag. Pagbungad ng ibang panauhin na nakatayo sa lilim ng isang puno, agad yung napatitig kay ermitanyong anghel at sa hawak nitong baston. Sabay ngisi habang nagwiwika ng, "Sadyang ang kakaiba ang taglay na abilidad ng baston na hawak mo, tanta. Kaya naman pala nagawa mong paslangin ang mapagmataas na si Balwig. Pero kahit ganun, parte pa rin siya ng angkan ng mga manggagaway. Kaya marapat lang na iganti namin siya laban sa iyo. Pero mabuti naman at naisipan mong ikaw na mismo ang lumapit sa kamatayan mo. At nandamay ka pa. Sino ba yang mga kasama mo? Mahihinang nilalang?" Wika ng panauhing yun habang dinuduro-duro sila nito. Dahil sa sinabi ng panauhing yun, nakaramdam ng inis si ermitanyong anghel. Bumitaw siya ng isang tigalpo na mabilis niyang ibinato sa taong yun. Agad yung sumuka ng dugo at napaluhod sa lupa. Pero imbis na magmakaawa ito para sa kanyang buhay, nagawa pa nitong ngumiti kasabay ng pagbibitaw nito ng mga sumpang dasal para magpataw ng mga malalalang sakit sa bawat individual. Pero dahil sa mga bakod na nila sa katawan, wala yung naging epekto sa kanila. Subalit nagulat naman sila nang palibutan sila ng mga maliliit na insektong nagtatangan ng mga espiritual na presensya ng kaliwa. Kaya imbes na makatulong sa kanila ang mga ikugan, pinatakas na yun ni Zed sapagkat mamamatay lamang ang mga ito dahil sa abilidad ng kanilang mga kalaban. Nagawa naman makatakas ng mga yun dahil na rin sa bakod ng mga ito sa katawan na ibinigay ni Jacob. Pero pagkalipas ng ilang minuto, unti-unti na silang pinapalibutan ng mga mambabarang at manggagaway sa paligid. Subalit nang alisin ni Jacob ang bakod na ibinigay niya kay Zed, agad itong nagpalit ng kaanyuan na ikinabigla ng mga nilalang. Kasabay pa noon ang paglitaw ng mga dalakit nung kasangga ni Jacob. At ang paglitaw din ni Aglibol sa halili ni ermitanyong anghel. Matapos yun, muling inusal ni Jacob ang 7 liwanag ng langit.
kasabay ng paglagablab ng presensya ni Aglibol sa paligid na siyang tumunaw sa lahat ng insektong naroroon. Si Sed naman noon ay agad na naglaho sa paligid, kasunod ng paglitaw nito sa harapan ng isang manggagaway, sabay dakma niya sa liig nito. Sino ang sinasabi niyong mahinang nilalang? Tumitig ka sa mga mata ko bago niyo sabihin ang bagay na yan. Wika ni Sed sa malalim nitong tinig. Wala naman ako sinasabing ganyan eh. Sagot sa kanya ng nilalang habang nakaturo sa panauhing binato ng tigalpo ni ermitanyong anghel. Siya ang may sabi nun. Dagdag pa nito sabay titig niya sa mata ni Sed. Nang gawin ito ng nilalang, bigla na lang napanganga ang panauhing yun dahil sa pakiramdam nitong parang sinusunog ang kanyang kaluluwa sa pagtitig niya sa mata ng demonyong gabunan. Dahil sa mga pangyayari, nakita nilang humugot ng kani-kanilang mga sandata ang mga panauhin sa paligid na inihipan ng mga ito ng mga sumpang orasyon. Kaya't si Jacob at ermitanyong anghel ay maiging pinaghandaan ang mga gagawing paglusob ng mga ito sa kanila. Sa pagbitaw naman ni Sed sa wala ng buhay na nilalang na kanyang sakal-sakal, nakatirik ang mga mata nitong bumulagta sa lupa habang nakanganga. Napatingin din ito sa mga nilalang na marahan na silang nilalapitan. Naririnig nila noon ang mga mahihinang bulong ng mga ito na waring nag-uorasyon ng sabay-sabay. Umangin yung si Sed kasabay ng muli nitong pagdukot sa lupa ng nagbabagang kadena na nagpahinto sa paggalaw ng mga nilalang. Natigilan ng mga ito habang nanlalaki ang mga mata at tila ginagapangan ng kilabot sa katawan. Dumagdag pa sa takot na nararamdaman ng mga ito nang pagsabayin ni ermitanyong anghel at Jacob ang banal nilang presensyang nangibabaw sa kapaligiran. Sa kabila ng napakaraming negatibong presensyang naroroon, ngunit dahil sa wala ng pagpipilian ang kanilang mga kalaban kundi ang lumaban, sabay-sabay ang mga itong nag-usal ng malalakas na orasyon. Kasunod noon ang pagsisilitawan ng mga sari-saring makamandag na hayop. At pagkatuyo pa ng damo at dahon ng mga puno sa paligid. Sa paglipas pa ng ilang segundo, nagsimula ng umatake ang mga nilalang. Oras na ng kasiyahan. Salita ni Sed na natutuwa pa sa pangyayari. Pagbanggit nun ni Sed, kasabay noon ang kanyang paglalaho sa paligid. Si ermitanyong anghel naman at Jacob ay nanatili lamang sa kanilang pwesto habang nakasagad ang depensa. Sa paglapit sa kanila ng mga ito, naging kaliwat kanan ang ginawa nilang pagsalag sa mga atake ng mga yun. Halos tumaginting ang mga sandatang nagtatama noon na siyang umaalingaw-ngaw sa paligid. Hanggang sa magawang matamaan ng isang manggagaway si Jacob sa kanyang likuran. Ngunit tanging taginting lamang ng itak ang narinig ng manggagaway dahil sa di man lang nagawa nung bumaon sa balat ng dibinong antingero dahil sa bisa ng kabalsator. Paglingon noon ni Jacob, kasabay noon ang paghataw niya ng sangkot na nagawang laslasin ang lieg ng nilalang.
Samantala, sa sitwasyon ni Ermitanyong Anghel, halos manalsik ang talim ng mga sandata ng kanyang kalaban dahil sa pagtama ng mga yun sa kanyang ipinansalag na baston ni Noah. Meron ding tumitimbwang na lang sa lupa. Kapag tumatarak sa katawan ng mga ito ang mga palasong pinapakawalan ng mga dalakit noon, habang sisid naman noon ay brutal na pinapaslang ang mga yun sa pamamagitan ng paghiwalay ng ulo ng mga ito sa katawan na halos sumama ang buto sa likuran ng mga nilalang. Gamit ang nagbabagang kadena na ipinupulupot niya sa leeg ng mga ito. Panay na ang pagpapakawala ng mga nilalang ng mga orasyon, subalit wala talagang magawa ang mga yun sa kunat ng kabal ng mga antingero. Tumatalab naman yun sa gabunan. Subalit agaran din ang pagkasunog ng mga orasyon na yun kapag lumalapat na sa katawan ni Cedric. Maya-maya pa, mabilis na isinuksok ni Jacob ang kanyang mga sangkot sa sidlan nito, kasunod ng mabilisan niyang pag-uorasyon na inihip niya sa kanyang mga kamao. Pagsalag niya sa braso ng isang manggagaway nung hinataw siya ng sandata nito. Malakas na binikwasan niya ito sa dibdib. Pagtama ng kamao doon ni Jacob, pakiramdam ng nilalang na yun na isang sibat ang tumarak sa kanyang katawan, kaya sumuka ito ng dugo kasabay ng pagputi ng mga mata nito, sabay lugmok sa lupa na wala ng buhay. Ngunit isang senaryo ang kinagulat ng mambabarang at manggagaway nang biglang bumigat ang kanilang pakiramdam na parabang may kung anong napakalaking bagay ang dumagan sa kanila. Bahagya na lang na nakakahakbang ang mga ito habang paunti-unting napapaluhod sa lupa. Ano ang bagay na ito, antingero? May hawak na baston! Wika ng isang manggagaway na parabang may mabigat na bagay na pilit na binubuhat. Pasensya na! Nagkamali ako ng orasyong nabanggit. Ang bagay na yan ay ang barko lang naman na nakapaloob sa aking baston. Sagot ni Ermitanyong Anghel. Sa pagkaraan ng ilang sandali, halos wala ng kakayahan ang ibang nilalang na gumalaw dahil sa pagkamanhid ng kanilang katawan, dahil sa grabing pinsala ng madagana ng mga ito ng napakalaking barko. Sa paglaho ng bagay na natawag ni Ermitanyong Anghel, isa-isa naman niyang binaklas ang lahat ng abilidad ng mga ito sa katawan bago niya tarakan ang mga yun ng sundang na kanyang daladala. Nang dumating ang puntong iilan na lamang ang mga nilalang na kanilang kalaban, halos mawalan na ang mga ito ng kakayanang kumilos ng tama dahil sa takot sa kanila. Nangangatog na ang tuhod ng mga yun habang nakamasid lamang sa kanilang tatlo habang papalapit na sa mga ito. Pasensya na! Nadala lang kami ng aming galit! Wala na kaming pakialam kay Baluwege! Pinagbantan lang kami ng aming pinuno! Kaya napilitan kami makipagdigma kasama sila! Patawarin niyo na kami! Pangako! Lilisanin namin ang lahat ng aming tinatangang abilidad. Ngayon din. Wika ng isa sa mga natitirang nilalang. Akala nyo ba madadala nyo kami sa pagganyan-ganyan nyo? Sanay na kaming makarinig ng pagmamakaawa ng mga kagaya nyong nilalang. Kaya wala yan. Imbis na magmakaawa kayo, magdasal na lamang kayo sa Panginoong inyong sinasamba. Wika ni Ced. Nang medyo malapit na sila noon sa mga ito, huminto si Ermitanyong Anghel at Jacob sa paglakad at hinayaan na lamang si Ced na lapitan ang mga yun.
At dahil sa labis na takot ng mga yun, nabitawan na ng mga ito ang kanilang mga sandata at napaluhod na lamang sa harapan ni Cedric. Ngunit biglang tinawag noon ni Ermitanyong Anghel si Zed at sinabing siya na ang bahala sa kung anong gagawin nila sa mga natitira sa kanilang kalaban. Paglapit doon ni Ermitanyong Anghel ay siya namang paglayo ni Cedric. Nang nasa harapan na ng mga ito si Ermitanyong Anghel, nagwika naman siya ng, "Hindi ba nais niyong wasakin ang aking baston? Pagbibigyan ko kayo. Oh, heto. Gawin niyo kung anong nais niyo. Kapag nagawa niyong wasakin ang bagay na yan, malaya niyo na rin akong patayin. Pero kung hindi niyo yun magawa, kayo ang mamamatay." Wika ni Ermitanyong Anghel. Matapos niyang makapagwika, hiningi niya ang palad ng mga nilalang. Sumunod naman ang mga ito sa kanya. Nang gawin ng mga nilalang ang nais niya, hinawakan niya ang baston sa gitna at marahang ipinatong sa palad ng mga nilalang na magkakasamang humawak sa baston. Subalit nang lumapat na sa palad ng mga nilalang ang baston, tila ba humawak ang mga ito sa nagbabagang mga bakal, sapagkat bigla na lang sumigaw ang mga ito, ngunit walang kakayahang bumitaw sa baston na para bang dumikit ang palad ng mga yun sa makapangyarihang baston ni Noah. Kasunod ng mga pangyayaring yun ay ang pagsunog ni Aglibol sa mga gabay na demonyo ng mga yun. Makalipas lang ang ilang minuto, tumumba na lang sa lupa ang mga nilalang na kung saan pinakapitan ni Ermitanyong Anghel ang baston na animoy naging mga tuod. Kasi kung ano yung mga pusturo ng mga yun habang nakaluhod, ay ganun din ang naging katayuan ng mga ito nang bumulagta sa lupa. Matapos nilang paslangin ang lahat ng nilalang sa paligid, kusa na lamang nagliyab ang mga yun. Matapos ang kaganapang yun, bumalik na sila sa tribo ng mga tumandok, kung saan nila nadatna ng mga ikugan na naghihintay na sa kanila. Kasalukuyang ginagamot noon ni Apong Kalib ang ikugan na nadali ng mga sumpang orasyon ng barang at manggagaway. Nang gumaling na ang mga ikugan na yun, bumalik na sila sa silay. Halos ilang araw ding paglalakbay ang kanilang binuno hanggang sa makarating sila sa bayan ni na Jacob at Cedric. Medyo nagtagal si Ermitanyong Anghel noon sa bayang yun, hanggang sa may mga pangitaing lumitaw sa kanyang mga panaginip, kung saan ang bayang kanyang pinagmulan ay pinamumugaran na ng mga nilalang na ayon sa kanyang pagkakaunawa ay oongat na sa lugar yun kung saan sakop ng Kabikulan. Subalit naroon naman ito sa ibang daigdig. Mula doon ay natanaw niya ang isang gabunan na nakagapos sa mga kadena, habang nakabaon sa isang malaking bato ang katawan nito. Ngunit naroon din ang dalawang panauhin na gumagawa ng mga ritual para basagin ang mga selyong nakagapos sa nilalang na yun sa pamamagitan ng mga kadena. Sumagi din sa kanyang mga pangitain na magaganap ang digmaan doon mismo sa mundo ng kadiliman o sa mundo ng mga anino. Nakita niya doon ang isang pamilyar na muka kung saan nakaramdam siya ng paglukso ng kanyang dugo. At nakita niya rin sa kanyang panaginip ang isang binatilyo na mayroong hawak na mga patalima at isang punyal na gawa sa kahoy. Magiging madugo ang kalalabasan ng digmaan. At sa sukdulan ng kanyang panaginip, pumula ang lahat ng kanyang nakikita. Isang pahiwatig na mayroong mamamatay
na malapit sa kanya o hindi naman kaya ay kakilala niya. Alam naman ni ermitanyong anghel kung sino ang dalawang panauhin sa kanyang panaginip. Kaya nang minsan siyang maalimpungatan sa kanyang panaginip, naging biglaan ang kanyang pagpapaalam sa angkan ng mga aswang at kay Jacob. Medyo natagalan siya noon sa paglalakbay. Sapagkat kinailangan niyang sumakay ng sasakyang pandagat sa kadahilan ng pinipreserba niya ang kanyang mga tangan kung sakaling isang digmaan ang kanyang madaratnan. Pagkaraan ng ilang araw, gabi na siya noon na dapo sa lugar ng Bicol. Pagpasok niya sa bayan kung saan nakatira sina ermitanyong Carling, nagkaroon ng kakaibang reaksyon ng baston ni Noah mula sa pagkakalagay nito sa kanyang sisidlan. Kusa itong lumabas doon at lumutang sa ere, pagkatapos ay nagpaikot-ikot ito. At pagtigil noon, tumuro ito sa isang direksyon. Kusa na ring lumitaw noon ang espiritual na barko na siya namang bumuhat sa kanya at dinala siya sa himpapawid hanggang sa tumawid sila sa isang lagusan na dinala naman siya sa kakaibang mundo. Merong buwan subalit napakaraming lilim sa paligid. Habang naglalakbay siya noon sa himpapawid, napatingin siya sa isang dako at doon ay nakaramdam siya ng pamilyar na mga presensya na hinahaluan ng napakaraming maiitim na aura. Kaya naman dali-dali siyang dinadoon ng espiritual na barko hanggang sa madat niya na doon ang kasalukuyang kaganapan. Dalawang antingero laban sa grupo ng mga aninong engkanto at sa isang mukhang demonyong gabunan. At sa likod noon ay nasipat niya ang dalawang matanda na siyang pinagkukunan ng lakas ng gabunan. Sa pagbaba niya doon, panandali ang natigil ang digmaan. Subalit agad ding nagpatuloy yon hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na nilang nililipol ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa naman nilang paslangin ang pinakapinuno ng kanilang mga kalaban na nagngangalang Lazaro. Kahit na may natitira pa noon sa kanilang mga kalaban, piniling umalis ni ermitanyong anghel upang tunguhin ang pinakalagusan ng mundong yun para ito ay selyohan. Habang naroon siyang naghihintay sa dalawa niyang nakasama sa digmaan, may pailan-ilang engkantong anino ang nagtangkang dumaan sa lagusan na yun para tumakas. Subalit dahil sa sapilitan ng ginawa ng mga yun, pinili ni ermitanyong anghel na parusahan ang mga ito. Winasak niya ang pisikal na katawan ng mga engkantong yun kung saan inihiwalay niya dito ang mga anino ng mga yun na siya namang pinakawalan na niya sa paligid. Maya-maya pa ay naramdaman na niya na paparating na ang kanyang mga kasama, kung saan may pasan-pasa ng isang binata na sugatang panauhin at halos lantang gulay na ang katawan dahil sa bugbog na ito. Ayon kay ermitanyong anghel na ang inilahad niyang kwento ay iilan lamang sa kanyang mga naging karanasan, marami pa siya noong napagdaanan. Kagaya na lang nang makaharap niya ang isang makapangyarihan na kapre. Nakasaksi din siya noon ng labanang barang kontra Lasona, manggagamot na mga engkanto, palayain ng isang diwata sa sumpa ng kaliwa, at marami pang iba. Ngunit sa lahat ng naging karanasan niya noon, ito lang ang tanging di niya makakalimutan, lalo na sa pinakamasakit na parte ng buhay niya, ang mawalan ng maestro at agawin ng buhay ng kaibigan niya ng mga nilalang na likha ng kasamaan. Pero ang mas masakit, ayon naman kay Kabagis James,
ay yung mag-alala ka sa jowa mo. Pero sa bandang huli, maiisip mo na lang na wala ka palang jowa. Balik tayo sa kwento. Sa huling kwentong ibinahagi ni Ermitanyong Anghel, masaya at payapa na siyang namumuhay kasama ang kanyang kapatid na isa ding ermitanyo. Pero alam nyo ba mga kabagis, napakarami pang napagdaanan si Ermitanyong Anghel sa buhay. Di niya na lang nilahat sa kwentong ito. Pero ang lahat ng karanasan niyang yon ay ang kanyang naging daan sa pagiging ermitanyo.